We're back for thermodynamics video part 3. We are now going to discuss about Boyle's law, Charles' law, and Gay-Lussac's law. Okay, ipagpaumanhin niyo po, pinapauna ko lang sa inyo kasi baka noong first part ng thermodynamics video natin na quote ninyo ako na apat lang yung law na nandito. So, apat lang po naman talaga yung major law. Okay. Yun po yung tinatawag natin na first law of thermodynamics. And then meron din po tayong tinatawag na second law and yung third law. Isulat natin kahit na drop lang. First law, ayan, second law, pasensya na po sa sulat ha. At yung third law, hindi pa rin nadating. Sabi ng Shopee, nasa barko na raw po. Siguro ang tagal na ng barkong yun. Na-quarantine. So tatlong law po tayo meron mga kaibigan, Laws of thermodynamics. Ngayon, naging apat po yan, laws of thermo. Bigyan ko lang kayo ng overview kung gaano nga kalawak ito, actually, nung panahon namin, meron ng thermo 1, meron pang thermo 2. Buong SEM po yun, isang SEM sa thermo 1, isang SEM sa thermo 2. Kaya kung just imagine kung hindi ko lang po rin ma-imagine kung paano kung bibigay yung salient features nito. Sabi ko, dito pa lang sa thermo, baka gumugol na ako sa lecture kung mga 2 linggo kung talagang didibdibin natin. Kaya naging apat yan. Meron tayong tinatawag na zeroth law. Yung diniscuss ko sa inyo noong nakaraan. O ang spelling niyan, ganun, zeroth law. Oh. So, apat po lang talaga, I am very true to what I said. So, first law of thermo, second law of thermo, third law, tatlo yon, then the zeroth law. Sir, bakit naman meron pang ito na naman? Kasi ngayon dito, isang katerbang law yung mga ipagdidiscuss ko sa inyo. May Boyle's law, may Charles law, may Gay-Lussac law. Ang dami pong law dito sa thermodynamics. Baka nga bago nyo matapos itong thermodynamics, abogado na kayo dahil sa sobrang dami ng law, mga kaibigan, Anyways, ito po yung major. Apat lang yung major. Pero, kaakibat noon ay isang katerbang mga batas o law. At sigurado ako hindi ko madidiscuss sa inyo lahat yon dahil salient features nga lamang po yung aking i-discuss sa inyo dahil ang topic po natin ay physics. At isang subdivision lamang po itong thermodynamics ng physics. So you can just imagine how very ample the time was given to discuss everything. Although very interesting yung topic, but I will just prepare to discuss to you what are critical and what are the needed and necessity para maging kalasag ninyo at maging arm ninyo pagdating ninyo sa thermodynamics proper. Okay, without any further ado, huwag po kayong matatakot sa mga long yan at kasi po pagka hindi po natin nalaman itong mga long ito, ang thermodynamics, bigyan ko kayo ng overview, kinakatakutan to talaga, napakahirap itong subject na to. Yun po, kung hindi mo naintindihan yung unahan, okay, napakahirap po talaga, hanggang dulo, hindi mo na maiintindihan yan. Pero kung sa simula pa lang, alam mo na, talaga, napaka-interesting nito at lahat po ng subject matter dito ay halos direct substitution. Hindi po ganun kahirap, hindi katulad ng analysis or yung calculus. Sa amin kasi analysis ang tawag doon. Yung calculus, nag-a-analyze ka na, nagdi-derive ka pa, at saka nagkukwenta ka pa. Dito, given na yung formula, kakabisaduhin mo na lang yung mga constant, isasalpak mo sa formula, okay na. So, konting analysis na lang, Anyways, let us proceed with Boyle's law. Sabi ni Boyle's law, the pressure of a given mass of an ideal gas is inversely proportional to the volume of the constant temperature.
Yan po ang mga sinasabi sa atin ni Boyle's Law, mga kaibigan. Ano? Kapag ka daw yung temperature held constant, okay, the pressure is inversely proportional to the volume. Okay, mga kaibigan, allow me to magtagalog na lang kasi pag napapa-English po tayo baka patayin na ninyo, 3 slide pa lang Anyways, Boyle's law state that the pressure of gas is inversely proportional to the volume. Ganito po yung ginawa niya. Kunwari meron tayong chamber dito, no? Chamber. At ito gas yan, gas. Yung mga kulay violet na yan, okay? Tapos ito ay piston. Okay, yung piston na yan ay silyadong-silyado, no? Pagka yung piston expanded malayo doon sa point ng chamber, so naka-extract, the pressure is low. Mababa yung pressure. But yung volume is expanded. Marami yung volume. When the pressure is low, the volume is increasing. Ngayon, pag itinulak mo tong piston na to, katulad nito, itinulak mo, nagdagdag ka, you added pressure, na-compress siya ngayon, so the pressure is high, goes up, but the volume is low. Therefore, ang sinasabi sa atin, siya raw, yung pressure daw ay inversely proportional to what? To the volume. Okay. Tandaan niyo po ito ha. Kasi po, kaya po napaka-importante nito si Boyle's Law, si Charles Law, at saka si Gay-Lussac Law. Silang tatlo po yung nag-contribute, nagtulong-tulong na sila, pinagsama-sama yung kanilang knowledge para mabuo yung tinatawag nating ideal gas law. Okay, sana maliwanag doon, So, yan po yung konsepto. Tandaan mo lang kay Boyle's Law, po, ang temperature ang hineheld constant. Okay? So, P1, B1 is equal to P2, B2. Okay. Wherein P1 is the initial pressure and P2 is the final pressure. B1 is the initial volume and B2 is the final volume. So when the temperature is constant, the pressure is inversely proportional to the volume. So maliwanag po tayo, no? Ngayon, problem solving strategies. Tandaan mo lang, kailangan kapag ang pressure mo dito is in atmosphere, itong kabila nasa atmosphere din. Pag ang volume mo dito ay liters, liters din yon. In short, consistency of units. Malamang given yung tatlo dyan, isa yung hinahanap. Kunwari, yung P1 ang unknown, tatlo yung given. Kung yung B2 ang unknown, tatlo yung given. Ganyan lang po kasimple yan, Okay, napakaganda po at napaka-interesting talaga. Next slide po tayo. We go now to sample problems of Boyle's Law. A balloon with a volume of 2 liters is filled with gas at 3 atmospheres. So itong 2 liters na to, these 2 liters represent volume 1 and 3 atmospheres represent pressure 1. If the pressure is reduced to 0.5 atmospheres, so ni-reduce yung pressure, this represent pressure 2. Without a change in temperature, yan. Alam mo na gagamitin mo ngayon. Kasi yung problem na nagsasabi na without a change in temperature, o edi pagpamimiliin ka sa tatlo, sino ba gagamitin mo? Si Gay-Lussac, si Charles, o si Boyles? Alam mo na si Boyles, yung temperature ang hineld niya na constant. Okay. What would be the volume of the balloon? Alright. I will not write anymore the given. Kayo nang bahala doon kasi nga tutorial lang to. Hahaba po yung ating video. I will just write here. This one is this one is volume 1. This one is volume 1, this one is P1, and this one is P2. Ayan.
And then alam mo na may volume 1 ka rin, may pressure 1 ka dito, isalpak mo doon sa P1, B1, may volume 1 ka rito, isalpak mo dyan, and then may pressure 2 ka dyan, isalpak mo doon, okay, sa final, makukuha mo ngayon, eto na lang yung unknown. Wait, baligtad pala, ito pala ang given, etong pressure 2 ang given, alright, ang makukuha mo yung final volume. Kasi yun ang tinatanong, ano? What is the final volume? So, ganyan lang po kasimple, ano? So, if you want to rearrange, edi yung BF mo is equal to PI, BI over PF. Ito na nga po yun, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-P6. Wherein, ito na po yung given, BUI, PI, PF. Ayan po yung lalabas, no? 12 liters. Kasi makakancel po itong atmospheres. Cancel. So, liters po ang lumabas, ano? Wala na po yung atmospheres na yan. Okay. So, yan lang po. Ganyan lang po kasimple ang mga problem sa kay Boyle's Law. Tandaan nyo lang kay Boyle's Law that temperature is held constant and the pressure is inversely proportional to the volume. Okay, punta naman po tayo dito kay Charles Law, no? Si Charles Law states that the volume of gas is directly proportional to the temperature. This law is valid as long as the pressure and the amount of gas are constant. Okay, take note that the temperature must be an absolute temperature. So, malamang degrees Kelvin yan. Let me highlight this one for you. So, get tayo ng highlighter. Tandaan mo lang, pag si Charles Law na ang dinidiscuss natin, yung pressure ang held constant. Yan. Ini-highlight ko na po para hindi niyo malimutan. Ano? Kanina, si Boyle's Law, ang constant ay ang temperature. Eh ngayon naman, si Charles Law, pressure yung constant. So, ganyan po, no? So, paano po ba yung ginawa ni Charles Law? For example, meron po tayong balloon, okay, na 2-liter balloon, at sinubject natin sa temperature na 300 kelvins. Kasi absolute temperature, ano? So, malamang yan, plus 273 para maging kelvins. After which daw, yun daw volume, okay, yung daw volume sa loob ay nadoble rin. Nung ginawa niyang 600 Kelvin yung temperature, nadoble. Kaya sa balloon niya kasi nag-expand yung balloon, ano? So, hindi niya nilagay sa rigid material para mag-expand at makita niya na yung volume ay nadodoble, no? So, ang sabi niya, yung daw volume is directly proportional to the temperature. If you double the temperature, you will get double the volume. Yan po ang sabi ni Charles Law sa mga baksakan dito, no, ng sinasabi niya. Okay, meron lang po akong gustong ipagbigay alam sa inyo na kapag ka po ganito naman, baka makita nyo sa mga exam or pag nagpa-quiz po ako, 2 liters yung una, no, ginawa kong 30, tapos binigyan ko kayo ng 60 degrees centigrade, hindi po magiging 4 liters yon. Hindi po magiging 4 liters. Eh sir, bakit ganun? Eh, dito 300 to, ginawa mo 600, naging doble lang. Kasi po, ito po yung magpapalo dyan, ha? Ito po yung mga guidelines na masusunod, kumbaga sa mga ECQ at GCQ, ano? Ito po, kung mapapansin nyo, ay degree centigrade. Ito ay degree centigrade. Kailangan daw po kelvins. Malinaw na. I hope gets na po yun sa isang sabi lang, ano? Okay, so wag po kayong may L doon, ano? Baka ma-L po kayo, bigla nyong dinoble. Doble lang, doble, dinoble ko. L na L ako dyan. Litong-lito.
Okay. Ang sabi po ni Charles, Charles Law, hindi po si Charles na ating kasamahan, ano? Si Charles Law po, B1 over T1 is equal to B2 over T2. Kasi nga, directly po proportional po itong dalawang ito. Sulat ko nga sa mathematical equation to. Nakakalimutan ko isulat. So, halimbawa, nasaan ba yun? Ayun. Ito raw, B1 is directly proportional to T1. Aba, pumoporma na. Kanina, P is inversely proportional to B. Ngayon naman, yung volume is directly proportional to T. Aba, meron tayong pwedeng gawin dyan, no? Pwede na natin i-cross multiply itong pibing to and that will be directly proportional to T. Parang ganyan na ang pumuporma, no? Parang yan na po yung nangyayari. Pero sige lang, sige lang. Basta, ito kay Boyle's Law, ito naman kay Charles Law. O, yan. Maganda po yung nagiging kwentuhan natin dito. Nakikita niyo yung mga istorya at kasaysayan ng bawat bagay, ano? Alright. So, we proceed. Saan na ba tayo natigil? Ayun. B1 over T1, kaya nga po nag-cross multiply kasi kapag ka meron kang dalawang pressure, o edi B1 T1, B2 T2, i-cross multiply mo, yun po yung lalabasan, ano? Wherein V sub 1 is equal to the first volume, V sub 2 is equal to the second volume, T1 is the initial temperature, and the T2 is the final temperature. So, yan lang po ang concept ni Charles Law. Okay, alam nyo na yan kung saan tayo pupunta after the concept. O edi dating gawin. Sample problems kay Charles Law. Problem, calculate the decrease in temperature in Celsius, in Celsius. When 2 liters of 21 degrees Celsius is compressed at 1 liter. Baka po matempt kayo, biglaan yung tinira sa Celsius to. Paalala lang po, lagi po tayong sabi kanina dun sa note, absolute temperature. So, yung 2 liters daw po, ang gagawin dyan, P1, teka lang ha, mag-drawing tayo dito para may konting guidance tong mga to. Alright, B1 over T1. Oh, yan yung sabi. Is equal to B2 over T2. Yan po ang sabi mga kababayan, ano? Itong B1 na to, iyon. Yan, may tunog pa with matching sound effects. Tapos over to, no, over. Saan naman ang galing to, sir? Yan yung pinanggalingan niyan. Ito po yan, no? 21 degrees centigrade. Yung Kelvin is equal to degree centigrade, o diniscuss ko sa inyo to, di ba? Plus 273. Sabi ko, wag nang i-round up na sa 273. Tingnan nga natin kung dyan nga galing yan. I-plus nga natin tong 21 dito sa baba. 21. Yan, slow motion natin. 3 plus 1, 4. Children. 7 plus 2, children, 9. Bring down 2. Yun po yung 294. Malinaw na. I hope malinaw na malinaw. Ito namang 1 liter na to, given po yan. Given. Alright? Given. Given. Ano naman tong X na to? Ito nga po pala kinopya ko sa libro, kaya X lang po ang nakalagay dyan. Yung X na yan yung T sub 2. Okay.
Kinross multiply natin, itong T sub 2 to, naging, yun yung X, ano? So, gawin natin T sub 2 to para hindi kayo ma-L. Ayan, T sub 2. Ayan. Yan na po yun. Kasi itong X na to, yun na nga po yung T sub 2. Ayan, ganyan-ganyan lang, ano? Ngayon, converting 147 Kelvin to Celsius, we find negative 126. Kung nakuha natin po ito, pinapahanap kasi natin sa Celsius. So, ito po yung T2 sa Celsius. Ngayon, pinapahanap po yung total decrease, 147 from 21 to negative 126. Ito na po yung total decrease. Okay? Ayan po, calculate the decrease in temperature. So, pag nakuha mo yung 126 na yon, that is the T2, T2 to, o edi T2 minus T2 minus T1, o makukuha mo na yung ating sagot, ano? Alright, sa ibang libro, uulitin ko, ito ay magiging centigrade degrees. Parehas lang po yan with the evolution of the newly breed authors, binabago na rin po nila yung mga kalakaran at convention, ano? So, burahin natin to, papakinabangan pa to ng ibang mga estudyante. Ito nga po pala ay nasa YouTube, ano? At ang mga viewers natin, shoutouts nga po pala dun sa mga viewers natin na sa mga tiga-ibang bansa, ano? Sila pa yung mga nagko-comment. Shoutout po. Nararating po tayo ng Croatia. Ewan ko kung bakit nila nagugustuhan. Siguro hindi nila maintindihan yung aking sinasabi, kaya nila na ilalike. Anyways, let's go to the other slide. Okay, si Gay Lusak na lang yung natitira natin na pag-uusapan, mga kapatid, mga kapisiks. Gay Lusak's law states that the pressure of a given mass of gas varies directly with the absolute temperature of gas when the volume is kept constant. Dito naman, mga kapatid, mga kapisiks, mga kaibigan, ang hineld constant netong si paring Gay Lusak ay i-highlight natin, ano? Yung volume daw ang hineld constant. Ayan, mga kababayan. Review tayo. Si paring Boyle's law, temperature ang napagtripan niya, no? Temperature. Si paring Charles, si paring Charles, pressure naman yung kanyang tinira, no? Charles. Ito naman si paring Gay Lusak, volume naman. Okay. Bakit ko kailangan ikwento ng ganito to, mga kapatid? Yung retention po, minsan mas maganda po daw yung retention kapag parang kwentuhan lang yung dating, ano? Kaysa mag-i-English ako rito sa bingo. Boyle's law held the temperature constant. Charles' law held the pressure constant. And Gay Lussak held the volume constant. Wala po kayong maintindihan nun, sigurado. Paglabas nyo ng classroom o pagkatapos ng video ito, walang nare-retain sa utak, ano? Tandaan mo lang, yan si paring Boyles, temperature. Si paring Charles, pressure. At itong si Gay Lussak, volume, ano? Paano bang ginawa naman itong isang ito at nagkaganon yung kanyang conclusion? Tingnan po natin kung paano ang ginawa nitong ating isang magaling na scientific, no? Kumuha daw po siya ng rigid container. Sinilyado niya daw po yan, nilagyan niya ng volume ng gas dyan. Bakit niya sinilyado? Para yung volume is held constant. Okay. So, ganyan po yung nangyari, no? So, pinainitan daw niya po. Ito po, maniwala po kayo at hindi, apoy po yan, ano? Kaya lang nagmumukhang korona ng hari. Kaya lang apoy po yan. Tanggapin nyo na lang po na apoy yan, pangsamantala. Hanggat wala pa yung aking in-order sa Shopee
na isang linggo ng isang buwan nang nasa barko, ano? Okay, eto na. Ito yung ating setup ni Gay Lusak. Pinainitan niya ng pinainitan niya. Anong tendency pag umiinit? Okay, pag uminit yan, yung volume held constant, hindi makaka-escape. Hindi katulad dun sa una kanina, no? So, hindi makaka-escape. Bibilis ng bibilis yung andaro, yung mga kinetic energy. Okay, lagay nga natin dito. Kinetic energy. Bibilis yung kinetic energy. Bakit? Magbabanggaan yung gas dyan, ano? Magbabanggaan yung gas dyan. Hanggang ito, container na yan, maka-experience ng maka-experience ng pamamagang ganyan, ano? Parang tataas yung pressure doon sa loob ng container. Kaya ngayon mag-i-expand. Alright? Sana natuto. Kaya kayo po mga kababayan, mga kapatid, kung kayo po ay may kotse, ayan, eto na naman. Meron na naman tayong bagong papuputukin. Ano? Kayo po ay may kotse. At yung inyong kotse ay siyempre nabibilad sa araw. Kung kayo po ay merong lalo ni gasolina, inilalagay nyo doon sa lagayan ng gano'n, yung Petron, baka may ganun kayo. Aba, delikado po yun. Ano, mabuti ng mabuti kung kakayanin noong container. Pagpasok nyo po sa kotse, expanded yung container. So, wag po ninyong gagawin. Ang buhay po ay thermodynamics, ano? O, yung kotse, isarado mo sa loob, hindi ang init, ibilad mo sa araw. Ano mangyayari? Pagpasok mo, makita mo yung container, nakaumbok na ganun eh. Yung cellphone, maiwan mo sa sa loob ng kotse, yung cellphone. Tapos naka-expose sa araw. Pagpasok mo, nakita mo yung baterya ng cellphone mo, tawag dito, lumulobo, no? Lumulobo. Akala mo ngayon na overcharge. Hindi mo alam dahil doon sa temperature, ano? Anyways, ang buhay ay thermodynamics, sabi nga ni Kuya Kim. Alright, P1 over T1, P1 over T1. Pagka daw po tumataas yung, wala pa pala tayo dito, napakwento na tayo. Kapag ka daw po tumataas yung temperature dahil pinainitan niyan, yung pressure ay tumataas din. So, anong ibig sabihin natin dito mga kapatid? So, yung pressure is directly proportional to the temperature. Kanina, ang sabi, yung pressure is inversely proportional to the volume. Okay. At yung volume daw po is directly proportional to the temperature. Nako, ito na yung tatlong yan. Etong isang ito, si Boyle's Law. Ayan. Yan ang maganda sa nagkukwentuhan lang eh. Mas naunawaan natin kung saan nanggaling yung mga yan eh. Kapag ka po ito eh, pinag-i-English ko kayo ng pinag-i-English, maniwala po kayo sa akin. Pagkatapos nitong discussion na to, limot na yan. Ano? Ito namang isang ito ay si Charles. Okay. Si paring Charles ito. Magaling sa IT ito. Si Charles. Okay. At ito naman ay si paring Gay Lusak. Si J. Lusak. JL na lang. Tawagin natin. Alright. So, let us connect the dots. Tayo na po ang mag-connect. Yan, bago ko marating yung ideal gas law, ang daming paliwanag, ano? Alright. Yung P is inversely proportional to B, but directly proportional to T. So, therefore, PB is proportional to T. O, na naman tong proportional na yan. Kapag may proportional na yan, kung gusto mong maging equal, kailangan mo ng proportionality constant na K. Yan daw ay yung number of moles times the gas constant. Ayan, mga kapatid. Therefore,
PB is equal to nRT. Okay. Ito po, may excite po kayo rito. Magre-review po tayo ng chemistry. Dahil itong N na to, kung natatandaan nyo, N is equal to M over the molar mass. Eh yung pagkuha ng molar mass na yan, baka nalilimutan na, i-discuss ko rin po sa inyo. Tsaka yung mga atomic weight natin, ano? Tsaka yung mga napag-aaralan natin ng number of protons and number of neutrons, ano? Tuturo ko rin po kung paano makuha ng madaling paraan yun. Dito lang muna tayo sa tinutumbok natin, no? So, sila pong tatlo ang contributor ng ideal gas law. Okay. Maliwanag na, no? Meron pa tayong history, mga kababayan. Bakit po parang ganito ang ating pagsasalita nga? Dahil sabi nga po dun sa isang online webinar na naatinan ko, yung must be, nung una po kasi ako kung mag-discuss talagang parang seryosong seryoso, no? We must find a way para yung mga nakikinig ay wag bitawan, ano? Wag bitawan yung slides. Yun po ang kabilin-bilinan dun sa webinar kasi slide na nga lang ang nakaharap tapos yung mga sinasabi pa ay napaka malalalim na malalalim at wala man lamang mga konting mga palabok, hindi raw po magiging maganda ang learning. Kasi nga po online learning po tayo kaya kailangan we have to find way. So ang bilin nga po ay para pong maging announcer ng radyo. Kasi sa radyo raw po, miski hindi mo nakikita, parang ayaw mong ilipat yung istasyon kapag naririnig mo. Kaya pasensya na po kayo kung iba po tayo sa classroom. Medyo si Sir talagang umi-English doon dahil nakikita niyo po ako ng personal at nakikita ko kayo ng personal. May interaction tayo. Alam ko kung kayo napapapikit na, edi ilalakas ko lamang po ng konti ang boses ko at tatawagin ko po kayo. Matatanggal na po yung inyong antok. Pero dito, iba po, iba na po talaga. Ito na po ang tinatawag natin na new normal, Anyways, P1 over T1, mga kapatid, P1 over T1 is equal to, edi alam nyo na, anong kasunod? Sample problem na naman. Pagkakatapos lang naman, sample problem. Ganun lang naman kasimple yun A 30-liter sample of nitrogen inside a rigid metal container at 20 degrees centigrade is placed inside an oven whose temperature is 50 degrees centigrade. The pressure inside the container at 20 degrees centigrade was 3 atmosphere. What is the pressure of the nitrogen after its temperature is increased to 50 degrees centigrade? Ganun pala ang istorya niyan, Kapag ka po kayo nagsosolve ng problem, kung talagang English at talagang mahirap, itry niyong Tagalogin sa inyong isipan. Meron daw pong 30-liter sample ng nitrogen. Yan po ang kwento. Yun daw po ay merong temperatura nung una, nilagay po sa isang rigid metal container, ay ang temperatura po daw doon ay 20 degrees Celsius. Okay. Ngayon, inilagay daw po yun sa oven at pinainitan hanggang 50 degrees Celsius. Nung una daw po, ang pressure niya ay 3 atmosphere. Edi what is the pressure of the nitrogen after the temperature is increased to 50? Given po tayo, isinulat ko na rin dito, T1, 20 centimeter. T2 is 20 degrees Celsius. T2 is 50 degrees Celsius. Napapa-centimeter po tayo. Namimiss ko na po yung mga site, P1 is equal to 3 atmosphere. Required natin, P2. Ayun lang ang hindi unknown. Ito, known. Ganyan lang po talaga kadadali ang mga problem sa ideal gas. Direct substitution. We are going to get for P2
Therefore, direct substitution, substitute 3 atmosphere, and then multiply mo yung T2, which is, saan ang galing to? 273 plus 50. Ito, 273 plus 20. O, yan daw po ang lalabas. Alright. Ganyan po kadali yung mga problem natin. And I will give you some practice problems para on your own, kayo na po ang sagot niyan. I hope naging interesting ang learning natin sa video ito. And I hope na naging mas malinaw po sa inyo kaysa yung meron lamang kayong librong binabasa para hindi po madipit ang purpose ko ng pagbibigay ng video. So, yan lang po yung tatlo. Key takeaways. Si Gay Lusak, ano po yung hineheld niyang hineheld niyang constant? Di volume naman daw po. Okay, next slide. As I promised, it is your turn. Ang learning daw po ay dapat facilitator lamang daw po kami. Sabi naman ng mga bagong mga edukador ngayon na teachers will be facilitators. Okay, so this will be outcome-based po tayo. Therefore, it is your turn. Kahit na online learning tayo na parang nagiging teacher-based po ulit, we still have to facilitate the learning and kayo naman po mag-solve na itong mga problem na to. I have given 6 para balanse, tagdadalawa, kayo nang bahala kung itong isang to. Standard temperature, what is the volume? Ano ba ito? Volume ang tinatanong. Standard temperature, alam mo na kung anong gagawin mo dyan. Ito, 27 degrees, gas. Volume, given. Temperature, given. Everyone over. Okay. So, bahala na po kayo. Ito po yung mga sagot. Tingnan nyo lang po kung si Charles, si Boyles, or si Gay Lusak ang inyong gagamitin. Alright, yan po yung mga sagot natin. For ease of uploading, I decided to terminate our discussion here. At muli po, ito po ang inyong Sir R Squared na nagsasabing, ingat lagi, kain dami, at tulog aga. Ibinabalik ko po ang lahat ng parangal at papuri sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buhay noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. To God be the glory. May God bless us all.